Samantala mga ka-RSP, ang kahalagahan ng dokumentaryo ay pamulat sa ating isipan at pananaw sa totoong istorya ng buhay, lalong-lalo na para sa mga kabataan ng makabagong henerasyon. Kaya sa umagang ito, ating pag-uusapan para sa panibagong kaalaman ang Docu-Bata. Makakasama natin si Judy Galieta, ang Head of Programs, Policy and Research Division ng National Council for Children's Television or NCCT. Good morning, welcome dito at sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Sir Judy. Prof. Fifi. Okay, tell us more about this Docu-Bata. Well, Docu-Bata is actually pang-siyam na taon na nice. this Okay. year. So, ito yung paraan ng NCCT para mag-likom, mag-generate ng mas maraming child-friendly content. Kasi alam natin na mahal mag-produce ng pambatang palabas. So, since isa sa mandato ni NCCT, isa sa mga functions niya is to promote yung production ng child-friendly content. So, naisip niya na conduct ng isang documentary contest para mas makabuluhan yung content na yon. So, at thankfully, umabot tayo ng 9 years. Congratulations, So, of course, for this milestone. No? Yes. Well, since it's been 9 years, you've been doing this for 9 times, we wanna know kumusta ang reception sa siyam na taon ng pagsasagawa ng Docu-Bata. Kamusta naging epekto nito sa mga naging kalahok at sa iba mga bata, mga manonood? Yes. Noong una, medyo tinesting natin siya. Okay. No? May konti-konting mga sumali, pero eventually, yung interest ng madla, dahil kumalat naman ito, at nag-boom din yung digital or yung paggamit ng cellphone, hindi na lang yung paggamit ng mga professional Digital camera. or mobile documentaries. Yes. So, naging patok din yun. So, mas madaming sumali. And thankfully din, may mga result tayo, yung mga nananalo, nag-adapt into policies. For example, if I may share, sa Samor in Quezon, may na-feature tungkol sa Mount Banahaw. Okay. And then, nagkaroon ito ng na-feature kay Hermano Puli. So, yung particular na Kwento or case study. yes. Ito ay inadapt na parang national or local na policy at parang Independence Day ng So Quezon. nagkaroon ng integration Yes, with yes. the province itself. Yes. Ay, nakakatuwa naman. So, At least ganito epekto. mga ganong, yes, yun mga naman ganong. yun naman ang pinaka-purpose lagi ng documentary, magmulat para sa iba't ibang issue sa lipunan, para sa taong bayan, Yes, that's right. at lalo pati sa mga bata. No? Well, I understand your different categories for Docu-Bata. Tell us more about this. Yes. So, ang Docu-Bata ay hindi lang tungkol sa mga bata ito, ha. Ito ay nahati sa tatlong category. May pwedeng sumali yung mga 12 years old hanggang 17 years old. That's Okay. for First children category. Okay. So, 5 minutes lang yung gagawin nilang May documentary. requirement ba kung dapat naka-landscape portrait, wala naman basta 5 minuto? Broadcast quality. Okay. Dapat. Ayun, broadcast quality. Broadcast quality. So, ngayon is dapat naka-landscape siya. And then, 18 to 23 years old, ito naman yung young adult category. So, mga college students dito, pwede. Okay. And then, yung 23 years old and above, so mga pwede nating sabihin mga Young professional. professionals, Yes. yuppies. Yan. Yes. So, pwede silang sumali. Mga teachers or mga professionals na may time gumawa ng documentary, At pwedeng basta sumali. 23 up, na Yes. gustong sumali. Yes. Yan. Paano isasabit ang kanilang mga ilalahok ng mga documentaries? Well, meron tayong link na Okay. binibigay sa kanila. May pre-registration, wala naman pong bayad ito. Binibigay natin ito sa kanila at doon nila ina-upload yung kanilang mga materials. So from there, magkakaroon tayo ng initial screening kung kumpleto yung mga documents, and then kung gumamit sila ng mga copyrighted, definitely Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Oo. So doon ina-upload lahat and then ini-screen. Tapos pagka-screen, binibigay natin sa judges natin. Ayun. Paano pipiliin ng judges kung sino ang mga dapat manalo dito sa Docu-Bata? May mga tema ba tayo? Ano ba ang iba pa mga dapat na pamantayan para sila yung manalo dito? Yes, this year gusto natin mag-focus sa Sustainable Development Goals. SDGs, wow. So ang tema natin ngayon is Kilometer Zero, Okay. mga lokal na kwento
tungo sa pandaigdigang adhikain at pagbabago. So, gusto nating i-highlight yung mga inisyatibo ng LGUs Okay. tungkol sa pag-address ng mga issues sa SDGs and in partnership with Department of Development or formerly NEDA. Yan. So, i-highlights natin dahil programa ng Pangulo ngayon na tingnan din natin yung mga regional initiatives, yung mga regional projects ng Mas Pangulo. localized, oo, yes. mas grounded. So, yun yung adhikain ng Dokibata this year. Ayun, looking forward, no, para sa success ng Dokibata on the 9th year and more years to come Yes. on this one. For the last years na mga sumali ng mga documentaries, base dun sa mga nananalo, ano ba yung mga naging rason kung ba't sila nananalo na pwedeng makuha tips ng mga gustong sumali ngayon? Yung well-researched talaga. Okay. Oh, well-researched. well-researched. Actually, Dapat. yes. So, yun yung gusto nating i-inculcate sa mga mind ng mga documentary filmmakers natin na dapat hindi, alam mo, kasi nag-iiba doon sa vlogging at saka sa Oo. documentary filmmaking. So, yun yung lagi naming ina-emphasize sa kanila, anong difference ng mag-vlog or sa Pag-vlog kasi nakaplano, pag documentary, you document. So, ibig That's sabihin, right. wala ka pang alam tungkol sa case study, doon mo siya mismo inaaraw. Although you did That's some right. pre-research. Yes. Pero doon mismo malalaman yung kwento. Hayaan mo yung case study magkwento. magkwento. Maganda yun. Doon Yes. makikita na well-researched That's talaga. right. Totoo yan. Yun na, tip para sa mga gusto sumali dito. Siguro, on the last note, promote na lang po natin yung upcoming Dokibata and understand there will also be master classes. Yes. Tell us more. Alright, so thank you so much, Prof. Fifi. Ang 9th year ng Dokibata ay sa November yung national awarding ceremony niya at tomorrow magsisimula na po ang Dokibata Masterclass. 3 araw po ito hanggang Friday, Wednesday, Thursday, Friday. Pag-usapan dito ang tungkol sa pre-production, production, and post-production with our experts. So, yung mga gustong sumali, wala pong fee ito. Mag-register po sa mga links sa social media po ng NCCT. Tingnan po natin doon. And of course, yung mga upcoming events din ng NCCT dahil sa October, in celebration of National Children's Month, will be launching the Television Violence Rating Code na ginawa Wow. ng NCCT in partnership with different organizations din, advisory committee natin. And we will also be launching Child-Friendly Content Awards, yung guidelines niya. So, mag-award na din sa NCCT ng mga child-friendly programs, stations, at saka mga personalities and advertisements. So, yun yung mga aantabayanan sa project sa NCCT. Yes. Ay, good luck ha. At Yes. sana, syempre PTV katuwang natin lagi dyan Yes, ng yes, NCCT. actually, no? dapat. Social media accounts is NCCT National. Yes, National Council for Children's Television. Ayan. So, in case for other details, doon na lang. May prize, magkano? Yes. Meron ba? Dokibata, Oo. first prize for pare-pareha sila eh, 50,000. Oh, nice. For that each category. Yes, 50, 50, 50. Okay. And then second prize is 30,000. Okay. The last prize is 20,000. something like Ayun, that. And malaki. several Oo. minor prizes. Ayan, naku, looking forward. The opportunity yan para sa mga gusto sumali sa mga documentaries na gusto nila tampok at manalo dito sa NCCT. And that note, thank you so much for being with us this morning. Nakasama po natin walang iba kundi ang Head of Programs Policy and Research Division, National Council for Children's Television, Judy Galieta.